Ako po si Arlene, gusto ko lang po i-share sa inyo ang life testimony ko kung paano ko nakilala si God. 2005 po, una akong nag-abroad sa Kuwait, dala po ng kahirapan. Kasi may dalawa akong anak at kailangan kong gustusan ko hanggang sa pag-aaral nila. Tapos ako doon ng 2 taon, maraming mga pagsubok na dumaan sa buhay ko doon. May mga panahon na umiiyak ako. Pero sa strength na binibigay sa akin araw-araw, nalampasan ko hanggang sa natapos yung 2 taon. Umuwi ako 2007, nag-apply uli ako pa Dubai. Nakaalis naman ako, tapos noon, hindi ako nagtagal sa Dubai, dumiritso ako ng Libya, hindi na ako umuwi dito. Nakatapos ako sa Libya ng 2 taon kalahati, umuwi ako sa Pinas 2010. 2010, nag-apply uli ako pa Dubai at dito sa Malaysia. Dito ako unang nabisahan sa Malaysia. Nung 2010 na yun, 3 taon ako sa amo ko, wala akong day off, kaya hindi ko talaga naharap na magsimba. 3 taon, wala akong simba-simba. Hanggat sa pagkatapos noon, pinagpipre ko talaga kay God na sana mabigyan ako ng day off. Hindi nila ako binigyan ng day off. Hanggat sa, nung umuwi ako, 2013, November, nag-apply uli ako, pabalik dito sa Malaysia. God's will naman na may kakilala yung pinsan ng asawa ko dito na puti, kinuha ko, hindi ako pinakawalan. So, thanks be to God talaga na nakabalik ako dito 2014 June. Yung mga araw na yun yung time na yung amo ko mayroon na akong day off. Sobra-sobra na rin yung day off na nakuha ko noon. So, first day off ko to July 2014. Dito agad ako denied ni God sa church na to, sa GLCF. Nung mga panahon na yun, wala akong alam sa mga kung ano yung devotion, ni pag-pray, hindi ko alam kasi nung una nga, akala ko makapagsimba ka lang okay na. Pag uwi ko sa bahay, wala man lang akong natutunan doon sa ano yung sinabi ng preacher. Hanggat sa dito ko unti-unting natutunan yung mga bagay na gusto kong matutunan, nalalaman yung about sa Bible. Noong unang dating ko nga, sabi nila mag-devotion daw. Hindi ko nga alam paano mag-devotion, ano yun. So nakaupo lang ako sa isang gilid, nag-observe lang sa kanila kung ano yung devotion, anong gagawin sa devotion. Kinakabahan ako, baka kaya may tatawagin ako. So God's will naman, natapos yung devotion. Doon unti-unti kong naintindihan. Swerte din naman ako nung kasi nandito si Kaya Arlene, binigyan ako ng Bible. Ayun, binigyan ako ng Bible, nag-enroll. In-enroll niya ako sa BCC course. Natapos ko rin yung BCC course, nag-i-enjoy ako kasi doon naman sa amo ko, mahaba yung oras ko. Sa hapon wala na akong ginagawa, wala sa kwarto lang ako. Kahit nandyan yung amo ko sa labas, wala silang pakialam sa akin sa loob ng kwarto. So, doon ko binuhos lahat, BCC, Bible ako. Alam nila na amo ko na nasa kwarto lang ako. So, kaya yun, blessed naman na mula noon, hindi na ako nawala dito sa GLCF. Dito ko natutunan lahat. Dito yung nag-grow yung faith ko. Dito ko lubusan nakilala si God. Nung unang service nga pagpasok ko pa lang sa taas, tumulo yung luha ko. Hindi ko maramdaman yung joy sa puso ko na narinig ko yung mga worship show. Kasi noon, mapadaan ako sa mga full gospel church. Nagtataka bakit ganun sila, puro lang kantahan. Ganun na talaga sila. Ganun ang iniisip ko noon. Pero ngayon na nandito na ako, blessed na blessed talaga ako. Kasi lahat ng mga tanong ko dati sa sarili ko, unti-unti ko nang natutunan. Nalalaman ko na yun kung paano magbasa ng Bible, paano intindihin yung Bible, paano mag-pray. Marunong na ako mag-pray sa iba. Marunong na ako kung paano ipag-pray yung iba, yung mga kaibigan ko, di katulad noon. Na kahit prayer lang ng harapan ng pagkain, memorize ko pa. Pero ngayon,
talaga kay God na ang laking grow na ginawa niya sa faith ko sa Kanya. At naging strength ako ngayon. Pati yung mga blessings niya sa akin. Noon dati-rati, hirap na hirap ako financially. Pero ngayon sa awa ng Diyos talaga, yung bagong amo ko ngayon, almost yearly ako ini-increasean. Hindi naman ganun kalaki, pero more blessings ba na dumadating halos taong taon. Last year, nung nag-isang taon ako sa kanila, tinaasan nila ako. This year, tinaasan din naman nila ako. So, very thankful to God talaga. At very thankful to JLCA family na silang naging gabay ko rin through fellowship. Sila yung lahat na support din na binibigay nila sa akin. Kahit financially, mayroon din dito before na palagi nang hinihiraman ng pera. Thankful talaga ako sa kanila. Halos every Sunday ako nung nagpapadala, tapos ayun, nanghihiram ako sa kanila. Pero ngayon, yung changes ni God talaga na binibigay, blessings to blessings, very thankful talaga ako. Yun lang po. Blessings everyone.